Coach Van, nakamute ka. Okay. Ay, sorry. Okay. Okay, all right. Good evening, good morning, and good afternoon po to all the participants today. Nandito ka man sa Pilipinas, OFW o resident sa ibang bansa. Welcome po sa lahat and congratulations because you spend your time wisely na umattend dito sa forum natin, sa training natin tonight. Kasi this is the very first training to attend after enrolling here sa Ascendius Prime, Ascendra International. Kasi kapag hindi maganda ang foundation mo at hindi malalim, expect na hindi magiging maganda ang resulta ng binubuo mong network. Alright, but before we begin, can you hear and see me loud and clear? Can you please type 1 if you do? Please type 1. Okay, so loud and clear naman. So let's proceed. So sa lahat po nandito, may I know your location kung saan po umaabot ang event natin. Please type your location para po ma-shoutout ko din kayo kung nasaan kayo ngayon. Okay po. Oh. Of course, after typing, please keep on sharing the link para makaabot po yung ibang partners natin. Baka na-busy lang or hindi lang nag-alarm yung timer nila. Okay. So, from the back. So, alright. So, before that, so kanina pa ako nagsasalita for sure. Yung iba, ngayon lang din ako nakita. So, let me introduce myself and anong background ko. So, my name is Van Ludwig Ariola. I'm a licensed architect. And at the same time, may mga traditional business din ako. I've been into network marketing industry for 8 years. And dito sa Ascendra, I am naging one of the pioneer din po ako. Isa sa mga naunang nagtiwala po dito sa Ascendra last June 2025. So, kung tatanungin nyo, actually, tinatanong din ako ng mga friends ko why I joined Ascendra International. So, isa lang namang reason ko eh. So, hindi naman tayo habang buhay empleyado, hindi tayo habang buhay OFW. Diba? So, hindi tayo habang buhay nagnenegosyo, nagnegosyante. So, ito po yung magiging retirement fund ko, which is yung, alam niyo yung passive income. Yun. So, may I ask, lahat po ba dito ay member na or may first timer pa? Can you please type 2 kung may first timer pa na hindi pa nakapag-enroll sa Ascendra International? Oh, so, meron din sila. So meron pala, no? We have first timers here. Ayun, tamang-tama at ma-inspire po kayo dito sa speaker po natin today. And I know for sure, excited na kayong lahat makinig. Kaya sana nasa tabi niyo po ang inyong millionaires notebook and pen. Dahil marami tayong learnings na mapupulot, masusulat at eventually ma-execute after this training. Okay? Of course, ang speaker for tonight is my personal mentor, my sponsor, an AI pioneer, Ascendius Prime core leader, multiple check achiever, and six-figure earner lang naman. Okay? And take note hindi lang beauty ang meron po siya. Ika nga, beauty with brains. Kasi isa siyang cum laude graduate sa Bicol University. Okay? And alam niyo po ba na first time din niyang lang din dito sa ganitong industry and first time lang dito sa ganitong negosyo, but because of our system sa Ascendius Prime, natuto na rin po siyang kumita and right now, she will deliver a solid na training sa atin today. Okay? So request ko lang maging nasa comfortable and learning mode po tayo para mas ma-internalize po natin ang mga i-discuss po ng ating speaker. So without further ado, let me introduce our mentor for tonight, SP Juliana Claudine Haka. Let's welcome her with a million virtual clap.
Kapag di umabot ng milyon, di po siya magpapakita. Okay? So, let's give it up to Mentor SP, Juliana Claudine Haka. Hello everyone. Ayan, wait, ayusin ko lang ang ipin ko lang ang aking itsura para makita niyo ang aking kagandahan. Ayan. So, hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga narito ngayon. Ayan, first of all, pwede po bang bigyan natin ng virtual clap ang ating host for tonight, si Coach Van Ludwig. So, yes, tama po. Ako po ay kanyang success partner. So, isa po ako sa mga taong pinagkatiwalaan lang din niya. So, imagine, nagtiwala siya, 'di ba, sa isang first-timer na tulad ko na siya may 8 years experience sa network marketing. Kaya now, 'di ba, nabigyan siya ng pagkakataon na ma-expose din and makapag-host sa atin tonight. So, hi ulit everyone. Kamusta kayong lahat? 'Di ba, nagkita-kita pa lang tayo nung I think Monday, tama, sa leadership training natin. So, I hope nakapag-attend kayo doon kasi actually yung training natin tonight is kumbaga additional siya doon sa mind reprogramming and naging training ni Mentor Jackie Concepcion. So, lahat po ba nakapag-attend ng Monday? Sige nga, type nyo nga po, 5. Sige, type nyo 5 kung nakapag-attend kayo ng Monday ng ating mind reprogramming. O yan, si Coach Danny Danang nakapag-attend ng ating training ng Monday. So, bakit ko po siya tinatanong sa inyo ngayon? Kasi guys, gusto ko lang din i-highlight tonight na importante po siya na makapag-attend po tayo sa ganong klaseng training. Kasi po, 'di ba, kaya tayo nandito ngayon because we have the same goals. We have the same dreams na gusto nating matupad sa buhay natin. Ngayon, dito, prangkahin ko na kayo, given na lahat yung skills na ituturo, 'di ba, lahat ng mga learning materials na aaralin ninyo. But when you don't have the right mindset or yung program sa utak mo na kakailanganin natin sa pag-succeed sa ganitong klaseng negosyo or sa ginagawa natin, hindi po posible yon. So, kailangan, 'di ba? Kailangan na nakapag-attend tayo ng gano'n o ma-attend tayo sa mga ganitong klaseng training para mas ma-prepare po tayo. Okay, so lahat po ng mga tao na dito, I encourage each and every one of you na mag-open cam tayo para nakikita ko din, 'di ba, yung umaaninag na kagandahan at kagwapuhan ninyo ngayon. And syempre, pwede pong pang-mute muna yung mga mic natin para dire-diretso lang po yung ano natin, 'di ba? Yung tawag nito, pagde-discuss. So, sa mga baguhan po, may nakita akong baguhan dito kanina. Ayan, gumagalaw ang aking camera. Pink na pink pala yung aking background, no? So, blooming tayo lalo. Charot. So, yung mga baguhan po dito, wag po kayong mag-alala kasi beginners friendly po itong training. So, hindi naman siya yung parang pag narinig nyo, sasabog yung utak nyo. Hindi naman. So, sana, di ba, na-inform kayo ng mga SPs ninyo or yung mga nag-invite sa inyo kung ano yung mangyayari sa atin tonight. Kaya, dapat may notebook kayo sabi ng host natin, 'di ba, dapat may notebook and pen kayo. So, sa mga members naman po, it's an opportunity para mas ma-refresh tayo kung ano yung mga kailangan nating matutunan or kailangan natin ipagpatuloy, 'di ba? When we are doing this kind of business. So, are you guys ready? Ayan. So, sa mga lahat naman nakakapag-attend sa akin, alam na alam yung topic ko, pero syempre lalagyan natin siya ng konting twist. Ayan. So, I hope you are all ready and all ears na kayo kasi pinaghandaan natin yung magiging presentation natin tonight. And bago pala ako mag-start, ayan, magpapakilala muna ako sa inyo. So, I am Juliana Claudine Haka. And yes po, first time ko po siyang ginawa. First time ko po mag-network. So, sino mag-aakala sa isang first-timer na dati negative, ngayon full-time na pong ginagawa yung negosyo. And correct po, tama yung sinabi nung host natin because of the system na meron tayo, community na meron tayo, and yung mentors na meron po tayo, mas madali ko na lang po siyang nagagawa. And tingnan nyo naman ngayon, di ba? Nakakapag-share na ako and nakakapag-deliver na po ng training sa mga kapwa natin leaders.
Ayan. So, I hope you guys ready. Magsha-share screen lang ako, no? Mawawala lang ako. Ay, hindi. Hindi pala ako mawawala. Makikita nyo naman pala ako. Pero yung screen ko ang mas makikita ninyo. Ayan. So, ayan. I think okay na. Visible na ba? Ayan. Alright. So, tago ko lang yung ibang mukha dito ha, para nababasa ko yung iba. So, hello po ulit. Welcome, 'di ba, sa ating New Ascenders Orientation or Core Vision. So, bakit siya namin tinawag na Core Vision? Last time, ang tawag doon is Power Shift. Pero right now, Core Vision. So, bakit natin kailangan mapag-aralan yung ganitong training? Kasi guys, alam naman natin na in order for us to succeed in life, kailangan maging tamang tao muna tayo. Alright? So, para maging tamang tao ka, kailangan may mga aaralin ka muna, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan talaga aralin mo yung mga dapat aralin. Bakit? Kasi itong mga binibigay sa atin, guys, na mga learning materials, trainings, and seminars is pinagdaanan na po yan ng mga nagtuturo po sa atin. Kumbaga, may mga experience na po sila sa ganitong klaseng negosyo or business. 'Di ba? So, kumbaga sila yung humawan sa palayan para makadaan na tayo. So, kailangan lang natin siyang sundin kasi for lesser trial and error. Tama ba? Sino ba dito yung nagnegosyo pero ilang beses siyang nalugi or ilang beses hindi nag-work? Ayan. So, pa-mute na muna po yung mga hindi po, para hindi po tayo, ayan, ma-disturb. So, i-mute ko muna ha. Ako din kasi yung tech tonight, o, 'di ba? All in one ako, guys. Ayan. So, ayun, dumako na tayo sa aking topic tonight. So, alam naman natin kung bakit tayo nandito ngayon. We have needs, wants, and dreams. Pwedeng andito ka ngayon, it's because naghahanap ka ng extra income. Pwedeng andito ka ngayon kasi gusto mo makapag-save in the future. Pwedeng andito ka ngayon kasi umaasa ka na baka ito na yung breakthrough mo sa buong buhay mo. Pwedeng andito ka ngayon kasi naghahanap ka ng community na susuporta sa'yo. 'Di ba? So, pwedeng andito ka ngayon kasi gusto mo maging successful sa buhay. Ayan. So, yun yung pinaka-common goal natin. Bakit tayo andito ngayon? Alright? So, ayan. Wait lang. Sorry guys. Pwede po pa-mute muna yung mga ano. I-mute ko muna kayo ha. Okay. Alright. Kasi malakas yung volume ko para kung may kailangan akong marinig, naririnig ko siya. So, minute ko muna. So, ayan, may different reasons tayo kung bakit tayo nandito ngayon, but common and halos pare-parehas. So, for example, di ba, baka dito mo nakita yung magiging future mo. Baka dito mo nakikita yung gusto mo mangyari sa buhay mo. But first, we have to understand kung ano nga ba yung gusto nating success para sa atin. Ano nga ba yung ibig sabihin ng success? 'Di ba? Bakit natin gustong-gustong makuha 'yon? 'Di ba? Ano yung mga reason bakit gusto natin mag-succeed sa buhay? Ano yung mga reason bakit pa tayo humahangad ng sobra and mas higit pa sa kung anong meron tayo ngayon? So, syempre, kailangan muna natin intindihin, 'di ba? Alamin kung ano yung success. So, para sa'yo, ano ba yung success? Para sa'yo, ano ba yung meaning nito or definition nito? So, kailangan when you are aiming for success, dapat alam mo kung anong klaseng success ang para sa'yo. Sige nga, type mo nga dyan kung ano yung success para sa'yo, kung ano yung achievement para sa'yo, na kapag nakuha mo yun, ikaw na yung pinakamaligayang tao sa buong mundo. Sige nga, i-type mo nga dyan. So while you are all typing, ayan, ako naman share ko lang sa inyo na ang success daw in general, ito daw yung pag-achieve mo ng personal and professional growth mo while living with purpose, balance, and fulfillment. So, maybe, 'di ba, ang success mo ay gusto mo yung magkaroon ka ng maraming savings, 'di ba? Ang success para sa iyo magkaroon ka ng house and lot, ng kotse, ayan, ng maraming properties. Or ang iba naman, ang gusto ng success is yung makakain lang 3 beses sa isang araw or kaya 5 beses, 6 na beses. Success para sa kanila yung gigising sila na wala na silang ibang iisipin kundi sarili nila, yung walang manggigising sa kanila na, uy, kailangan mo na magtrabaho.
'Di ba? Yung success na kapag magigising ka, makikita mo yung bahay mo napakalinis, may mga katuwang ka, may mga kasambahay ka, or kaya may tagahatid sundo yung anak mo, 'di ba? So iba-iba yung success para sa ating lahat. So it may be personal, it may be professional, 'di ba? Pero ang importante doon is while you are reaching that kind of achievement, you are living with your purpose and balance siya sa buhay mo. And syempre, yung fulfillment, yung satisfied ka, 'di ba? Sa nangyayari sa iyo. Alright? So now, kahit papaano nakapag-reflect kayo kung ano nga ba talaga yung success para sa iyo. Sige nga, may mga nag-comment ba dito? Basahin ko nga. Ayan, si Coach Riza, financial breakthrough. Si Coach Cindy, hit my goal to financial freedom and time freedom. Ayan, so hindi ko siya nabanggit. Very good. So, kahit magkaiba-iba yung success para sa atin, meron tayo talagang pinaka-common, no? Yan yung time and financial freedom. Na sa panahon ngayon, hindi talaga siya ganoon kadali makuha. Tama? Dahil sa tawag natin, dahil sa economy natin, maraming reason kung bakit hindi natin siya nakukuha. That's why, it's very important na ano ka, dapat well-equipped ka habang kinukuha mo yung mga pangarap mo para talagang posible siya. Okay? So, ayan, wait lang. Iano ko lang ulit. Ayan. Huwag po muna mag-ano on ng mic ha. Okay. Next, ayan. So, 'di ba gusto natin maging successful sa buhay? Ngayon, mas alamin naman natin or mag-dig deeper tayo. Bakit kailangan natin mag-success sa buhay? 'Di ba? Ano nga ba yung mga typical na mga reason or mga common reason bakit natin kailangan mag-succeed sa buhay? 'Di ba? Sa Philippine setting, i-relate na lang natin sa Philippine setting. Why do we need to succeed in life? Unang-una, inflation or pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aware ba kayo and agree ba kayo dito na yung inflation hindi natin siya naiiwasan? Bagkus mas kailangan natin mag-prepare kasi hindi naman mundo ang mag-a-adjust para sa atin. Ang mga bilihin hindi yan mag-a-adjust para sa atin. So kailangan natin maging successful kasi darating ang oras na hindi lang sarili mo yung iisipin mo. Magkakaroon ka ng family or kung may family ka, magkakaroon ka ng apo, 'di ba? Ilang generations. So, kailangan natin mangyari yung mga kailangan na mangyari. Kailangan natin gawin yung mga kailangan natin gawin para maiwasan natin or kaya hindi natin masyadong maramdaman yung inflation. 'Di ba guys, alam niyo yun yung magkano na yung ano ngayon, yung tinapay ngayon, 'di ba? Compare dati. So, habang gumigising tayo everyday, hindi naman talaga siya nagbabago. Mas lalo ngang tumataas. Yun nga, yun yung pagbabago. Tumataas siya. Pero never naman siyang bumaba. Never naman bumaba ng bumaba ang mga bilihin natin. 'Di ba? Imagine, meron kang dream sa buhay pero yung sweldo mo or yung kinikita mo parang kulang pa sa pangangailangan mo. So, paano magiging possible yung dreams mo na makapag-travel, na makapag-trip kahit saan, ma-treat mo yung family mo, 'di ba? Kung yung sweldo mo or yung kinikita mo, sapat lang talaga siya sa kailangan mo. So, kailangan natin, tawag nito, mas paghandaan and ang kailangan natin gawin is magdagdag ng extra income. Pangalawa, dreams, goals, and responsibilities. Oh, hindi naman ikaw siguro yung tipo ng tao na kapag gumising ka, go with the flow ka na lang, di ba? So, halos lahat naman tayo, bakit tayo nandito? I know for sure yung mga tao dito, bakit andito sila ngayon? It's because, sabi ko nga kanina, may dreams and goals tayo. Okay, pag-usapan natin yung responsibilities. Di ba hindi ka na lang nangangarap para sa sarili mo? Sino yung mga breadwinner dito? Sige nga, type mo nga kung breadwinner ka. Type mo breadwinner ako. So, ikaw ba ay isa sa mga breadwinner? Ikaw ba ay isa sa mga inaasahan ng pamilya mo, mga kapatid mo? Even tawag nito mga magulang mo, 'di ba? So alam naman natin na hindi na lang siya para sa atin. Pero syempre, tip ko na lang, 'di ba? Dagdag ko na lang, may limits naman tayo pero mas maganda pa rin talaga na gawin natin yung best natin para magkaroon tayo ng komportableng buhay. Okay? Hindi ka na lang nangangarap sa sarili mo, eh. Paano 'pag nagkapamilya ka na, 'di ba? Hindi na lang sarili mo yung iisipin mo kundi magiging future din ng mga anak mo. Kaya kailangan maging successful tayo. Alright?
Maging successful tayo. Sige nga, i-claim nyo yan. Successful ako. Ganon. I-type nyo dyan, successful ako. Ayan. Pangatlo, economy and panahon ngayon. Economy and yung panahon ngayon, hindi na tulad ng dati. Dati kahit pagsamahin mo yung dalawang sweldo sa isang household, buhay na yung mga anak. Eh ngayon, lalo na ngayon, paano na lang ngayon, 'di ba? Kahit naman magkanda o gaga magtrabaho yung parents mo or yung kung sino man yung guidance mo or what, sino bumubuhay sa'yo, hindi na sumasapat. Minsan hanggang pangangailangan na lang talaga siya. So, kung gusto mo maging successful sa buhay, dapat sobra-sobra ang meron ka. Kasi bakit? Kung doon pa lang sa pangangailangan mo, sa needs mo, is okay na, 'di ba, yung pera na yon or kulang pa nga, paano ka magkakaroon ng space para naman sa mga pangarap mo sa buhay? Kaya dapat, mas lalo pa nating pag-ikihan na maging successful. Okay? Pang-apat, walang forever sa trabaho. Ito po, wala pa akong papatamaan dito, okay? Talagang lumalabas lang siya sa aking mga natututunan din sa mga trainings and seminars. Excuse me. So, tama naman 'di ba na walang forever sa trabaho. Bakit natin kailangan maging successful? Napapansin nyo ba na yung mga empleyado natin, kapag tumanda na sila, saka lang sila nagnenegosyo. Kasi late na nila na-realize na kailangan pala may negosyo ka kung gusto mong yumaman or maging successful sa buhay. 'Di ba? Parang konti lang yung meron na empleyado na yumaman sa trabaho niya. Eh, paano kung may pamilya? Paano kung breadwinner? Paano kung may umaasa sa kanila? 'Di ba? And ang trabaho guys, let's face the fact na kapag tumanda ka na, hindi mo na magagawa yung mga dati mong nagagawa. Tama? Yung income mo ganun din. Kapag humina ka, lalo na physically and mentally, hindi mo na kayang gawin or maisip yung mga dati mong iniisip, yung income mo ganun din. 'Di ba? And tama yun na walang forever sa trabaho. Papalitan at papalitan ka ng pinagtatrabahuhan mo. So ngayon pa lang, kung andito ka, lalo na kung baguhan ka, kung leader ka, nakasama ka namin sa mismong pagsimula ng Ascendra International, seryosohin mo to. Seryosohin mo to. Kasi dito, ito na yung magiging ano natin, end game. Hindi na natin kailangan pang maghanap ng ibang opportunity na seseryosohin, ito na lang. Okay, nabanggit kanina ng host natin, negosyante siya, 'di ba? Si Coach Van. Negosyante siya, pero bakit siya nag-join ng Ascentra International? Kasi gusto niya ma-leverage siya pagdating ng araw. Kasi yung negosyo na yan na meron siya, nakwento niya sa akin kanina, kapag okay daw talaga at talagang boom na, 'di ba? Yung dito sa Ascentra International, yung kinikita niya, pwede daw sila magpahinga ng misis niya sa pagnenegosyo ng ibang bagay. At dito na lang sila mag-focus. So imagine yung vision na pinapakita ni Ascendra International na when you join here, trabahuin mo lang, may mararating ka talaga at may babalik sa'yo na lahat ng effort mo. Alright? So ngayon pa lang, habang bata ka, seryosohin mo tong Ascendra International. Ayan, seryosohin mo. O kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng opportunity eh. Yung iba kasi lumaki na pagkatapos mag-aral, maghanap kaagad ng trabaho, maganda yan. Kung yung trabaho na yun ang makakapagpabigay sa'yo ng time and financial freedom, go. Pero kung feeling mo, kung alam mo sa sarili mo na hindi naman, seryosohin mo tong Asentra. Okay? Kasi dito pwede mo naman siya gawin ng part-time and full-time. Panlima, kailangan mo maging successful kasi ikaw yung boss ng buhay mo. Ikaw ang magdadrive ng buhay mo. Kailangan ikaw yung magdedesisyon para sa sarili mo. Okay? Hindi ang ibang tao, hindi ang ibang sabi-sabi na hindi naman nakakatulong sa'yo. You are the boss. Kung gusto mo magkaroon ng time and financial freedom, ikaw ang magde-decide nun eh. Kung seseryosohin mo yung Ascentra or hindi. Kung seseryosohin mo yung opportunity na binigay sa'yo ng tao na nagkapag-invite sa'yo or nagga-guide sa'yo. 'Di ba? So, given na yan. Kapag naging successful ka at gumawa ka ng tamang desisyon, mas mamamanage mo yung time mo and financial freedom, magkakaroon ka din. Alright? So, next slide lang ako. Ayan.
So, since aware na tayo sa mga reasons, 'di ba, kung bakit kailangan natin mag-succeed sa buhay, pinalalim natin ng konti kung bakit natin kailangan talaga siyang ma-achieve, I want you to do something na I know kapag nakita niyo tong next slide ko is, okay, alam ko na 'yan. Pero guys, ito yung magiging assignment ko sa inyo. After this training, gusto ko na makapag self-reflect kayo, 'di ba, sa makikita niyo na slide. Ano nga ba ito? So, self-check. Ayan, siningit ko lang siya. Kasi sabi daw, when you know yourself well, ito daw yung ano sa'yo, makakapaghatid sa real success. So, ito daw yung first step mo to real success. So, I want you to check yourself kung ikaw ba yung tao na positive thinker? Ikaw ba yung tao na kapag napakitaan ng opportunity, magiging open mind and gagawa ng paraan? Ikaw ba yung tipo ng tao na negative, na hindi pa nga nagsasalita sa'yo yung sponsor mo, ayaw mo na kaagad? Ikaw ba yung tipo ng tao na nakafocus lang sa problema? 'Di ba? Yung kakonti-konti kahit hindi naman problema, ginagawang problema? Ikaw ba yung tipo ng tao na, tawag nito, madiskarte? Na kapag nakakita ng opportunity kahit may trabaho ka, kahit may iba kang ginagawa, igagrab mo siya kasi alam mo makakatulong siya sa'yo. And gagawan mo siya ng paraan. Okay? Ikaw ba yung takot? Takot ka kasi baka hindi mag-work, baka tawag dito, baka hindi mo kaya. So, dapat kilala mo yung sarili mo. Or ikaw ba yung tao na naniniwala na kaya mong umasenso? Ayan. Sino ba yung naniniwala dito na kaya niyang umasenso? Sige nga, gusto ko makita yung mga ano na yan, yung mga comment na yan. Sino ba yung mga naniniwala na kaya niyang umasenso? Ayun, si Coach Van, ako, si Coach Jess, si Coach Justin, ayan, nice to have you here, si Coach Lesline, ayan, so lahat naman tayo, di ba? Gusto natin maging successful, pero kung gusto nating mangyari yun, dapat naniniwala tayo na kaya nating umasenso, na dapat naniniwala tayo na kahit anong mang ibigay sa atin, di ba? Ng panahon, ng tadhana, or kung ano man ang gusto niyong tawagin doon, kayang-kaya natin harapin. Sabi nga ni Mentor Jackie, kung nakapag-attend kayo, dapat kung gusto mo maging successful or maging tao, dapat victor ka eh. 'Di ba? Yung when you face something, dapat solusyon ka agad or positive ka as a person. Ganun ka dapat. Kasi walang nagsasucceed na tao sa isang field or sa isang expertise niya kung hindi siya naniniwala na kaya niya. So, kailangan itatak mo yan sa isip mo na naniniwala ka na kaya mong umasenso. Okay? So, belief pa lang muna yan, belief. Pero right now na we have the learning materials, latag na lahat, gagawin mo na lang yung aksyon na kailangan para makuha mo yun. Okay? So, ako na lang, imagine, ako, Ah, first time. Sabi ko sa inyo, takot ako nun, 'di ba? Takot ako. Grabe yung takot ko na baka hindi ko siya kayanin. Yun. I'm not saying na pangit yung ano, ganito, ganyan. Nag-iisip talaga ako that time kung kaya ko ba. So, it's all about me. So, kailangan, kapag gusto mong may ma-achieve ka sa buhay, unang-una, ikaw muna yung maniwala sa sarili mo. Okay, dapat kilala mo yung sarili mo kasi yun yung first step natin to real success. Okay, dapat alam mo yung strength mo, yung weaknesses mo, alam mo kung paano kontrolin yung emotions mo, and alam mo yung purpose mo, bakit ka nag-join. Ayan, 'di ba? So, dapat kilala mo. Okay? So, next slide lang ako. Wait lang, kasi yung dog namin, wait lang, yung dog namin, ha. Wait lang, wait. Yan, I'm back.
Kasi nasa kabilang kwarto yung dogs namin. Gustong lumabas. So, naka-aircon po sila. Yan, isa po yan sa reason ko kung bakit gusto ko talaga maging successful. Kasi yung mga dogs namin, from guard dogs, sleeping dogs na po sila. Hindi na po nila kaya pag walang aircon. So, kailangan natin maging successful para may pang-aircon tayo sa kanila, di ba? So, ayun, wait. Ano ko lang to. So, yun po. Dapat alam mo, kilala mo yung sarili mo. Okay? Kaya assignment ko yan sa inyo. Dapat kilala niyo yung sarili niyo. 'Di ba? Feeling ko naputol yung kinukwento ko. Ano ba yun? Sarili ko ba yun? Sarili ko ba? Ay, wait, basahin ko nga. Ayan. So, siguro i-ano ko na lang, i-continue ko na lang yung aking kwento. Pasensya na po. So, yun. Negative ako before, pero nung nakita ko lang talaga yung system natin and kung paano siya ginagawa, naniwala na lang ako na sabi ko, ay, nakikita ko yung ibang leaders, ang bata-bata pa, kayang-kaya nila na gawin. Bakit kaya ako hindi? So, na-realize ko habang tumatagal, kaya ko naman siya. Hindi ko lang matanggap na kailangan ko siyang gawin. Yun. Kailangan mo lang kasi talagang tanggapin na eto, kung gusto mo maging successful, may pagdadaanan ka talaga. Ang tanong, ready ka ba na gawin yung mga dapat mong gawin? Given na lahat, gagawin mo na lang, ready ka ba? So, the moment na na-realize ko na hindi naman talaga ako magiging ready unless gagawin ko siyang maging ready ako. 'Di ba? Kahit sabihin mo next week na, next month ko na asikasuhin yan, busy pa ako. What do you expect? Delay din yung gusto mong mangyari. So, yun ha, masyado na ako napalayo sa aking topic dito. Gusto ko lang i-share sa inyo na kung ako nga first timer na nagawa ko, kayang-kaya mo rin. Lalo na kung marami kang experience sa ganitong klaseng negosyo, 'di ba? Kung nagkaroon ka na ng experience, dapat mas naniniwala ka sa sarili mo kasi nagawa mo na before eh. Mas gagalingan mo lang ngayon. Mas gagawin mo lang. Mas magiging committed ka lang ngayon. Okay? So, and next slide ako. So, why Ascendius Prime, 'di ba? Why Ascendius Prime? Bakit ano? Bakit tawag dito? Okay, nag-ano pala ako, nag-jump. Sorry. So, ayan, success, ipagpatuloy ko na lang. Before that, kailangan din maging aware tayo sa ating success barriers or bad habits na minsan hindi natin na-realize na nagagawa na pala natin siya. Or minsan, alam naman natin pero hinahayaan lang natin na mangyari siya. 'Di ba? Sino yung mga tao na akala nila ano okay yung saka na, bukas na, ay ayoko niyan, ganito ganyan. So, iisa-isahin natin 'yan. Actually, maraming ano marami 'to. Pero ito yung gusto kong i-highlight sa atin ngayon. Bakit? Kasi gusto kong yung discussion ngayon is hindi lang siya about sa basta lang negosyo or what. Ito yung gusto kong discussion na pwede nyo siyang magamit sa everyday life ninyo. 'Di ba? Kasi sabi ko nga kanina, hindi lang tayo dito puro income, hindi lang tayo dito puro kitaan. Kailangan mas mapalalim natin yung foundation natin as a leader and as a right person. 'Di ba? Kasi kung gusto mo maging successful, dapat maging tamang tao ka muna. And para maging tamang tao ka, kailangan aware ka sa mga pumipigil sa iyo kung bakit hirap na hirap kang umasenso, bakit ang bagal ng progress mo, 'di ba? So, eto meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 items. So, simulan natin sa fear of failure. Yan, fear of failure, palagi natin siya naririnig. 'Di ba? Even before, talagang meron tayong nito. So, kung nakapag-attend kayo ng mind reprogramming ni Mentor Jackie Concepcion, 'di ba na-explain doon kung bakit may iba-iba tayong paniniwala, may iba-iba tayong program sa utak, 'di ba? Because of media, parents, school, iba pa, environment, society, maraming dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng fear of failure. So, sabi dito, being too afraid to take risks or make mistakes. So, kaya po siya nagiging success killer kasi tawag niyaan, nalilimit ka niya or hindi ka nagiging tawag nito, yung hindi mo marireach yung fullest potential mo.
kung nangingibabaw yung pagkatakot mo na mag-fail. Sabi nga ni Mentor Jackie, hindi ko na masyado itong papalalimin. Sabi nga ni Mentor Jackie, ang failure daw is part of success. 'Di ba? Ang fear emotion yan. And when we say emotion, lumilipas. Okay? Lumilipas ang emotion. And yung failure is part of the success. Why? Magiging strong ka ba kung hindi ka nakaranas ng failure and rejection? Okay? Ask yourself nga, kung ayaw mo mag-fail, what do you expect? Magiging stronger ka than before? Kahit na wala kang na-experience na anything? So, kailangan i-embrace natin yung mga ganitong klaseng emotion and instances para mas maging stronger tayo, mas maging wiser, and mas magawa po natin yung mga kailangan natin gawin. Ngayon, kung nagpapadala ka sa emosyon mo na natatakot ka, walang mangyayari sa'yo. Okay? Imagine na lang ako, 'di ba? Negative ako before, natatakot ako. Kung nagpapadala ako sa ganong emotion, and nagpapadala ako sa, ay baka mag-fail ako, sa tingin yun, andito ako ngayon sa harap ninyo. 'Di ba? So, kinonquer ko lang yung fear na meron ako at mas inopen ko lang yung mind ko na ang failure, andyan lang yan eh. It's how you take it. If iti-take mo siya negatively, ay ayoko na kasi nag-fail ako. Or iti-take mo siya positively, ay nag-fail ako, kailangan next time mas galingan ko. Ganun yun. Alright? Pangalawa, procrastination, delaying actions and missing opportunities. Alam niyo guys, hindi lang to basta success killer eh. Nagiging part na siya ng life natin. Kaya ako nilagay dyan bad habits. Bakit? Minsan kasi, akala natin isang beses lang natin ginawa, dalawang beses, pero kung papansinin mo yung progress mo or the past few days na ikaw, na may opportunity ka tapusin mo right on time, nagpo-procrastinate ka. So, nagiging bad habits yun. Kung paulit-ulit po yun nangyayari. And nagiging cycle po yan. Ngayon, if you are expecting na mas magiging smooth yung journey mo with Ascensus Prime Ascendra International, dapat iniiwasan mo na to or dapat i-stop mo na to. If you have the time to do things, to do things agad, gawin mo na. Okay? Gawin mo na. You have all the time and opportunity para matapos mo yung mga bagay na yan. Gawin mo na. Kasi sabi nga, di ba, kapag nagde-delay ka ng actions mo, you're missing the opportunities. Nangyari na yan sa akin before. Sabi ko mag-e-exam ako noon. Sabi ko, hindi kaya ko yun. Kaya kong review ng one day or 2 days. So, ginawa ko siya, guys. So, grateful ako kasi nakapasa pa rin ako. Nakapasa ako, nakapasa ako sa exam, pero andun pa rin yung kahit nasa highest level ako or highest, tawag ito, parang top ba? Top sa school na yun. Andun pa rin yung, ay sana ginawa ko yung best ko. Sana nag-review pa ako before nun. Kasi kung nakaya ko nga ipasa yung exam ko ng 2 days, what more pa kung mahaba-habang process, ay mahaba-habang araw, inaral ko na. 'Di ba? So dito ganun din. Ay hindi naman natin makikita yung future natin, pero ang maganda is hawak natin yung present natin. So why not do it now? Bakit kailangan mo pang patagalin? 'Di ba ngayon nag-iisip ka kung magjo-join ka or hindi or ipapatuloy mo or hindi. Andito na ngayong opportunity. Pine-present na nga sa'yo nung sponsor mo, nung magga-guide sa'yo, andito na, aaralin mo na lang. Gagawin mo na lang yung lahat or yung magbibigay ka na lang ng time para ma-accomplish yun. 'Di ba? So, wag na tayo magsayang ng oras. Kung ngayon komportable ka sa buhay na meron ka, paano kung pag after 5 years, 10 years, 20 years, ganun pa rin kaya? So, kailangan ngayon pa lang. Make that decision na pwede magpabago ng buhay mo, okay? Pangatlo, lack of discipline. Ayan. Ito very common to sa mga sa mga tao. Very common to. So, alam niyo ba guys na when you lack of discipline or nagiging inconsistent kayo sa effort ninyo or madali kayo mag-give up, lumalayo din po yung chance na mag-succeed kayo or nade-delay siya. So, alam naman natin na kapag nangangarap ka, nag-visualize mo yung sarili mo, meron kang na i-envision mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero alam niyo po ba guys na yung discipline yan yung mas magpapatagal sa atin at mas maghahatid tayo sa atin into success. Why?
Yes, you have the right mindset. Yes, you have the right attitude, the right belief system, the right skills. But when you don't have the discipline, hindi din po magtatagal yan. Mapupundi ka pa rin po. Okay? Mapupundi ka. So, kailangan dapat disiplinado ka. Ito, gusto kong gumaling sa AIF or business presentation. Okay, mag-aaral ako ng 5. Kailangan ko magkausap ng ilang tao para ma-master ko yung AIF. Kung nag-aaral man ako, o sige, after free time, ay after school time, after ng office time, o sige, mag-aaral ako, makikinig ako kahit pauwi pa lang ako, naka-jeep ako, nakasasakyan, nakaano, aaralin ko. Okay, bago ako matulog, sige, mag-aaral ako. 'Di ba? Yan yung discipline. You set you set a reminder, you set parang to-do list ba sa buhay mo na kailangan mo siya gawin na hindi ka papayag na hindi mo siya magawa sa isang araw. Okay? Kung gusto mong gumaling sa business na to, kailangan may disiplina ka sa sarili mo. Stop ka na muna sa mga distraction, 'di ba? Alam naman natin, minsan yung gusto nating pahinga, distraction na pala. Sino yung guilty na gano'n? Okay, sige, nood muna ako ng TV, tapos ilang oras na, wala ka nang napapanood na trainings and seminars. Ayan. So, kailangan disiplinado ka. Ikaw mismo magse-set niyan sa'yo, hindi ang sponsor mo, hindi yung taong nag-guide sa'yo. Ikaw yung gagawa niyan. Okay? Pang-apat, negative thinking, constant self-doubt or focusing on problems instead of solutions. So, bakit ko ba siya paulit-ulit tinuturo sa inyo? Maliban sa gusto ko kayong i-remind, syempre, sa mga baguhan din dito, natural na maging negative thinker ka, lalo na kung ignorant ka. I mean, kung wala kang alam sa ginagawa natin. Kasi guys, alam nyo, kailangan, kung gusto nyo maging positive thinker, kailangan nyo maging open eh. Ngayon kung negative thinker ka pa rin, 'di ba? Wala ka talagang matatapos. Kunwari, pinesentan ka ng sponsor mo, ng tawag na ito, ng magga-guide sa'yo, pero in-explain niya naman ng maayos sa'yo, pero hindi ka pa rin talaga yung parang ano, ikaw yung mismo nagsaset sa sarili mo na ayaw mong aralin. So, kapag hindi mo siya inaral, patuloy at patuloy kang negative sa ganitong klaseng bagay or pinag-uusapan. Kaya dapat ano ha, dapat maniwala kayo na kaya niyong gawin. Yun yung pinakaano dito, maniwala kayo na kaya niyong aralin, maniwala kayo na kaya niyong gawin, and with that, natutwist yung isip natin, nagiging positive thinker tayo the moment na mas naiintindihan natin yung mga bagay-bagay. Okay? Tsaka huwag masyadong mag-focus sa problema. Kasi you're wasting your time. You're wasting your time. Alam mo naman na walang magagawa, walang mangyayari kapag inisip mo lang siya ng inisip, unless mag-isip ka ng solution, unless maging problem solver ka. Okay? So, ganun yon. Wait, yung dogs ko na naman. I'm back. Kumakatok na naman kasi. Ayan. So, yun. Kailangan maging victor mindset tayo. Kailangan maging problem solver tayo para hindi tayong laging negative. And when you're wasting your time kasi sa mga ganitong bagay, yun yung mas lalong nagmamanifest eh. 'Di ba? Alam niyo yun? Alam niyo yung mind natin, napaka-powerful niyan. Napaka-powerful ng mind natin. Kung ano yung iniisip natin or ano yung ina-attract natin, usually yun yung nangyayari, di ba? Kaya dapat napapractice natin na kung gusto natin ng magandang manifestations, kailangan positive thinker tayo. O, baka hindi nyo pa yan alam, pero yun talaga yung dapat. Parang kami, for example, pagod kami, ganito, ganyan, maghanap kami ng parking. Alam niyo ba, ang tawag namin sa word na parking, near king. Bakit? Nag-attract kami na malapit lang na parking. Kaya, near king. So, sa mentor Jackie nagturo niyan sa akin. Binabaliktad kasi namin yung mga um, words sa opposite nun. So, for example, pag parking, ang par, malayo, far, ganon. Pag near king, malapit. So, kapag kahit na pagod na kami, pero kapag nag-iisip kami na, yes, may near king, may near king, may near king, nangyayari siya.
Mga ganyang bagay, simple lang, pero sa amin napakalaking bagay yun. Kasi grabe yung natitipid namin sa oras pag malapit yung parking, di ba? Near King. O, dapat gamitin nyo na rin yun, ha? Another word yun. Near King. Ayan. So, ayun. And tawag nito, since powerful yung mind natin, kailangan nagtatanim tayo dyan ng mga magaganda din. Alright? Kasi kung ano yung lagi nating iniisip, kung puro problema, ganun din. Problema lang din ang susunod. Kung galit ka sa isang bagay na alam mo namang wala kang magagawa, nag-waste ka pa ng time dyan, susunod at susunod, ganun pa rin po yung mangyayari sa inyo. Alright? Kaya dapat nakafocus tayo sa solutions. Pang-lima, comfort zone. Refusing to grow or change because it's safe here. Ayan. Sino yung guilty ulit dito? Sino yung mga ayaw mag-explore and maging adventurous sa buhay nila? Kasi sabi nila, okay na ako dito eh. Okay na ako, hindi na ako maghahangad pa. Pero sabi ko nga kanina, okay ka ba? Kung okay ka ngayon, magiging okay ka rin ba after 5 years, 10 years, 20 years? Ayan. Kung hindi mo hahatawin ngayon yung Ascendra kasi feeling mo, andyan pa naman yung Ascendra for how many years? Tama ka, andyan, magsistay talaga. Pero ang tanong, yung imbis na na-harvest mo na, kailan mo pa yun magagawa? Kung hindi ka gagalaw. 'Di ba? So, kailangan, kung gusto natin maging successful, lahat naman na nag-succeed, talagang nag-take ng risk eh. Lumabas sa comfort zone nila. Kung ikaw yung tipo ng tao, nasa four corners ka lang ng, tawag nito, ng room, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. Ayan, off ka muna ako kasi may dumaan sa likod ko. Pasaway talaga. Ang daming commercials. Okay, so yun yun. For example, ako, kung ang mindset ko lagi, ito yung work ko ang makakapagpayaman sa akin, which is, may iba naman na yumaman, guys, pero iba pa rin eh, di ba? Kung kahit anong sipag mo dun, hindi naman tumataas yung sweldo mo unless mag-aral ka ulit. And kapag nag-study ka ulit, di ba? Pwedeng malaki yung chance na ma-promote ka. Doon pa lang, tawag nito, tataas yung position mo or your what, ibig sabihin, mamumuhunan ka lang din naman. So, ako, since nung na-encounter ko na parang kahit anong sipag ko, wala naman nangyayari sa akin, no offense po sa mga nagwo-work, okay, sinishare ko lang yung ano ko, kahit anong sipag ko, wala naman nangyayari sa akin, doon na po ako nakapag-isip, na sabi ko, baka somewhere out there, may opportunity na nag-aantay sa akin, na doon, na kahit sipagan ko ng todo-todo, bumabalik sa akin doble-triple. So, kaya grinab ko kaagad itong Ascendre International. Kasi imagine, wala pang 8 months, wala pang grand launching is pumapatak na po ng almost 200K yung income natin as a first timer. So, kung hindi ko po ako lumabas sa comfort zone ko na okay na ako dito sa work ko, okay naman yung pangkain ko okay naman yung pamasahe ko, nakakatulong naman ako sa pamilya ko, pero wala naman akong savings. Kung nagstay ako sa ganun, walang mangyayari sa akin ngayon. Baka hindi niyo ako nakikita ngayon dito. Okay, so kailangan tanggapin mo na when you are doing something, you are accepting something na kailangan mong gawin, mag-grow ka doon. So, yun ha, dapat ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo kung ito bang nangyayari sa akin ngayon, okay na ba ako sa ganito? After 5 years, okay pa rin kaya ba sa akin yung ganito? After 10 years, okay pa rin kaya sa akin to? Yun. Kaya, kailangan habang bata ka pa or kahit super young ka na, 'di ba? Super young at hearts, marami kang chances. Marami kang chances na lumabas sa comfort zone mo para mas makilala mo yung sarili mo. Okay? Next, lack of vision. Not having clear goals or a direction to follow. So, nagiging success killer or nagiging barrier to success. Kasi, tawag nito, short term lang eh. Kung gusto mo mag-succeed sa buhay, dapat you're planning for your life.
Ano ba yung mga short-term goals ko? Ano ba yung mga long-term goals ko? Short-term goals ko, mag-ipon lang ako ng ganito para sa ganito. Yung long-term goals ko, kailangan magsipag pa ako para mas marami akong maipon para in the next ganito ganyan na years may mahuhugot ako, ganun. Dapat pinagpaplanuhan mo yung buhay mo. Nagpaplano ka nga bumili ng makeup eh. Nagpaplano ka nga bumili ng gamit sa bahay eh. Nagpaplano ka nga bumili ng pyesa ng motor mo eh. 'Di ba? Dapat pinagpaplanuhan mo din yung buhay mo. Dapat nabe-visualize mo, ano ba talaga yung gusto kong mangyari? Okay? Ano ba talaga? Hanggang dito na lang ba ako? Or ngayon na estudyante ako, go with the flow lang ba ako? So, kung gusto niyo ay kung may dapat kayong katakutan, ito 'yun. Ito 'yun. Matakot kayo kung wala kayong vision para sa sarili niyo, kung hindi niyo na-e-envision yung sarili niyo ng mga gusto niyong mangyari in the near future. Okay? Kung ikaw nagtatrabaho ka, okay ka na ba diyan? Paano 'pag nag-retire ka? What's your plan? What's your backup plan? Dapat may plano ka, alright? Kaya kaya andito kami as Angel's Prime Community, 'di ba, susuportahan ka namin. Gagawin namin yung makakaya namin para maturuan ka, pero siyempre kailangan mo tulungan yung sarili mo. But siyempre kailangan mo munang maniwala na kaya mo, alright? Next, perfectionism. Waiting for everything to be perfect before taking action. Ayan, ako guilty ako dito. Nung hindi ko pa masyado, tawag nito, nare-realize yung mga bagay-bagay lalo na when it comes to perfectionism. Ganitong-ganito ako, tawag nito, gusto ko perfect lagi. Gusto ko, it takes time para ma-perfect ko yung bagay. It takes time bago ko matapos yung bagay. Just me. So, anong nangyayari, sa gusto kong ganon na setup, puwedeng may nasimulan ako pero hindi ko natatapos or kaya naman sa kakaisip ko wala akong nasisimulan. So kung gano'n ka na tao, ngayon mag-isip-isip ka, healthy ba 'tong ginagawa ko, yung pagiging perfectionist ko? Healthy ba 'to na ganito? Okay. May mapupuntahan ba yung kapag nag-isip ako ng napakatagal? Kaya naman kung naghahanap ka ng perfect opportunity, eto na yun. Hindi mo naman talaga malalaman, eh, kung ano yung magiging future mo, pero at least man lang, 'di ba, ngayon na hawak mo yung present mo, trabahuhin mo na. Alright, so lahat 'to magkakadugtong guys ha, magkakadugtong 'yan. Kailangan aware ka sa ganito. Kasi malay mo ganito ka pala. So right now you have the chance and opportunity na marinig mo 'tong training, na makapag self-reflect ka after this training, 'di ba? Kung ganito ka nga ba or what, or kung ganito ka man kailangan mong ayusin 'yan. Right? Hindi man siya gano'n kadali. Yes, madali siyang sabihin, pero I'm telling you, ako isa mismo ako sa saksi kung ano yung na-experience ko dito when nasa, tawag nito, nasa process ako. So, hindi naman talaga siya naging madali, pero sabi ko nga kung gugustuhin mo at kung naniniwala ka na kaya mo, magagawa mo siya. Alright? Because the moment you stop believing in yourself, success stops believing in you. Kaya dapat ha, ikaw yung unang believer ng sarili mo. Wala ka dapat pakialam sa sasabihin na negative ng ibang tao. Alright? Ayan. So, kung hindi niyo pa ako friend sa Facebook, pwede niyo na ako i-add. Ang ganda ng mga ginagawa namin ni Mentor Jackie ng mga contents about motivation, about like this, no? So, i-add friend niyo na ako. Nag-segue. Next, so now you are aware of the success barriers and bad habits. Paano namin kayo matutulungan as a Ascendos Prime community? Okay, so dito sa Ascendos Prime, we have empowering community of achievers. So, bakit ko siya nilagay dyan? Totoo siya, guys. Tayo dito, lahat tayo nangangarap, di ba? So, dito, ang maganda naman kasi, kapag nag-join kayo sa Ascendra International or sa Ascendos Prime community, yes, lahat tayo first-timer. Pero ang maganda kasi yung iba dito may experience na, lalo na yung FP natin, almost 20 years sa ganito klaseng negosyo, 'di ba? Kung nakinig kayo ng mind reprogramming training niya nung last Monday, nalaman niyo yung buong kwento niya kung paano siya napunta sa networking or sa ganitong klaseng negosyo. Ayan. So, meron tayong SP Christine, SP Dani, SP Lizelle, SP Shena, and ako na kahit ako first time ako, pero feeling ko ilang years na ako dito. So, kumbaga nasabi ko siya na gano'n kasi nag-mature din talaga ako. Yung mga bagay na hindi ako aware noon at di ko naiisip, naiisip ko na siya ngayon. And because of that, mas madali po namin kayong matutulungan.
Alright, madali po namin kayong natutulungan. Naalala ko nga before 5 lang kami, nagpa-plan ng community, ganito, ganyan. Pero look at us now. 'Di ba? Look at us now. Etong mga attendees natin, iilan lang 'to sa leaders natin kasi yung iba part-time, yung iba magkaiba yung time zone. Pero tingnan niyo naman ngayon, 'di ba? Nagkakaisa tayo. And dito mo lang talaga mahahanap na kahit busy ka, andito kami nag-aantay sa'yo. Handa kaming tulungan ka. Alright, so pwede ba pa-type naman dyan ng thank you, SP, kung sino man yung sponsor mo. Ayan, pasalamatan naman natin yung mga SP natin kasi isa po sila sa mga nagpo-push sa atin para maging better person po tayo each day. 'Di ba? Pasalamatan mo yung SP mo. Banggitin mo yung pangalan niya, kung sino nag-invite sa'yo, kung sino yung sponsor. Ayan, pasalamatan mo. Huwag mo kalimutan kasi isa yan sa mga taong unang naniwala sa'yo. 'Di ba? Ayan, kinilig naman ako kay Coach Van. Thank you, SP Juliana. For Justin, thank you, SP Christine. For Coach Didi, thank you daw sa amin ni Mentor Jackie. And si Coach Cindy, ayan, thank you daw po, SP Christine. So marami pa, 'di ba? Imagine. Imagine 5 lang kami noon, pero dahil naniwala lang kami na kaya naming gawin, naniwala kami na kaya naming buuin 'tong community, eto na tayo ngayon. Halo-halo, mapa-estudyante, 'di ba? Estudyante, empleyado, retired, halo-halo OFW, lalo ng OFW. Grabe. Kung alam niyo lang kung paano natin suportahan yung mga OFW natin, na handa po kaming mag-adjust ng time para sa inyo kasi alam namin na yun din yung tiwala na binigay niyo sa amin. So, yun. Yan. Next, proven system for leverage income. Latag na lahat. May ginawa ng system ang company, may ginawa ng system mga Sanjus Prime Community, learning materials, learning hub, andito na lahat. Magandang marketing plan. Stick sa isang marketing plan, hindi natin kailangan ng paiba-ibang marketing plan. Mas madali siyang i-market kasi mismong company natin nagpo-post ng mga pang reels natin, mga pang share natin, pang posters natin. Wala ka na ibang gagawin, magma-market ka na lang. And paano nasabi na leverage income? Ayan, kasi habang nagtatanim ka ngayon, dumadami yung aanihin mo in the next how many years. So kung mas masipag ka ngayon, mas madali mong anihin or mas malapit mong aanihin yung mga in-effort mo ngayon. So imagine sa isang tawag nito, sa isang opportunity na na ibibigay sa ilang beses ka kikita, makakapag-ipon ka talaga. Kasi dito tinuruan tayo, 'di ba, ng different wallets, yung essential, expansion, and tawag nito, enjoyment. So kanina nga napag-usapan namin ni Coach Van nung nag-ano kami about this event na sabi niya, hiwalay pala, no? Sabi ko, yes, yan kasi yung goal ni Azendra na tawag nito, doon pa lang sa pag-join natin, ano na yung mga money, parang naka-separate na. Na kung gusto mo kunin lang yung essential, pwede mo kunin yung essential. 'Di ba alam naman natin, pag essential, yung mga kailangan lang natin everyday. Bills, rent, mga payments na kailangan. Pag expansion, dyan kukunin yung savings, investments, 'di ba? And pag enjoyment, dyan kukunin yung mga pangluho natin, pang travel natin, 'di ba? So imagine na lang na hindi ka lang tuturuan pa paano tawag nito, gawin yung negosyo, but tuturuan ka din kung paano mag-handle ng tamang pera. So, kung ngayon hindi ka pa nanonood ng mga videos, I think simulan mo na. Kung ngayon hindi mo pa inaaral yung marketing plan, I think kailangan mo nang simulan. Okay? Para makausad ka na. Alright? Pangatlo, global business opportunity. 'Di ba naalala niyo kanina, yung work hindi na siya pang field lang eh. We are creating an impact na by doing business globally. Kayang-kaya na natin siyang gawin online. Yun naman yung maganda dito, 'di ba? Dati si Mentor Jackie naaalala ko yung kwento niya, Diyos ko Lord, tawag nito, kapag may super magandang panahon, like alam niyo na, bagyo, ganun. 'Di ba, walang signal sa place. Lilipat talaga yan noon para lang makapag-mentoring, lilipat, dadayo talaga sa kabilang baryo, sa kabilang lugar or city para lang makapag-mentoring. Kasi hirap sa connections, hirap sa ano, dati wala namang Messenger, wala namang Facebook, 'di ba, Friendster pa or what.
So imagine na lang kung gaano nakadali yung pagna-network or pagma-market or paggawa ng business ngayon because of online. So kailangan nakikisabay na rin tayo dito. Hindi mo kailangan maging techie, hindi mo kailangan maging techie. Ang skills kasi natututunan yan eh. Pero yung alam mo yung importance na meron ng opportunity na ganito na kailangan mong gawin siya ay na pwede mo siya gawin online, 'di ba? Yun yung advantage mo. And soon, magkakaroon na tayo ng e-commerce. Pwede na siya sa TikTok, sa Shopee, di ba? Ang ganda, hindi mo na kailangan hawakan yung products kasi sila na yung mag-ship for you. Actually, ngayon, nangyayari na siya eh. Pag may mga client tayo sa OFW, yung mga SP yung umaasikaso nun, hindi naman yung mga, ano eh, yung mga nag invite or ano eh. So, yun, ganun siya kaganda. Alright? Agree ba kayo na maganda yung system natin? Ayan. Pang-apat, growth beyond finances. Yung sabi ko kanina, bakit gustong-gusto namin ipagmalaki yung community? Kasi hindi naman sa pagiging bias, pero tayo, ano tayo, pina-priority natin yung foundation ng bawat isa sa atin. Hindi lang tayo na, oh, ganito, magbenta ka, oh, ito, ganito, magdala ka ng tao. Hindi lang tayo ganun eh. We are more than that. Nagkikreate tayo ng trainings and seminars, online and offline. Alam po natin yun kasi may calendar tayo, di ba? Ayan, nakalatag, very transparent ang mga SPs and FP natin na ito yung mga events natin. So, tayo lang yung ganun. Tayo lang yung talagang strict sa ganun na kailangan may trainings, hindi pwede puro skills. Dapat may tamang pagturo tayo sa mga leaders para kahit ano man ma-face nila, negosyo man, sa buhay man, kayang-kaya nilang harapin. Okay? Kaya yung tinatawag natin na growth beyond finances. Last, shared vision of financial freedom. So, dito sa Ascenda International, kami yung kapartner mo sa pag-asenso. So, lahat tayo dito. Okay? Lahat tayo aware sa vision na binibigay and yung plano sa atin ng community, ng company. So, ayan, here, you don't just join a business, you join a family of achievers. Ayan, naniniwala ba kayo na achiever kayo? Naniniwala ba kayo na champion kayo? Sige nga, type mo nga dyan, champion ako. Gusto kong makita yung mga comment na yan, champion ako. 'Di ba? Dapat naniniwala ka, okay? Alright. So, kasi dito, hindi lang tayo basta lang members eh, na kapag nag-join ka, okay, bahala ka na sa buhay mo. Hindi tayo ganon. Minamold natin ang bawat isa na mas maging better version ng sarili natin and maging tamang tao sa opportunity na pinasok natin. Okay, dapat align. Align yung vision mo. And kami, handa kaming sabayan ka. Alright? So, itong next slide ko, pahapyaw na lang po ito. Bakit kailangan natin gawin? It's because mastering the system is very important and essential talaga sa bawat leaders dito. Alright? So, baka kasi yung iba sa inyo hindi pa alam kung ano yung ibig sabihin nito or kung bakit kailangan natin siyang gawin. Okay? So, it's a great opportunity ngayon na mabigyan natin ng time yan. So, bakit kailangan natin i-master yung system? So, we are offering a business solution, ha? Business ay solutions sa network marketing. We are offering solutions. So, kailangan, the moment na nag-offer ka, you are well equipped sa mga dapat mong matutunan. So, dito, meron tayong AIF or AI Forum, pero sa community natin, APF or Ascendius Prime Forum. So, it's a structured way of sharing information about a business. Okay? It's products, services, and opportunities with potential partners, clients, or investors. Okay, dito tayo nagsa-start. Kailangan, lalo na yung mga baguhan dito or mga leaders na hindi pa alam kung paano siya gawin, dapat kahit papaano, 'di ba, nakakausad tayo, dapat alam natin kung paano tayo mag-present. Alright? Kasi the moment na nag-present ka or nag-deliver ka ng business presentation, magre-reflect yun sa'yo as a leader. Kung hindi ka maalam or hindi mo alam kung paano siya i-deliver or hindi mo alam kung paano siya sabihin, tawag nito, hindi ka makikitaan ng confidence ng client mo or ng potential partners mo.
Alright? So, kailangan ito palang inaaral nyo na. Huwag kayong mag-alala kasi yung mga SPs naman natin, tuturuan naman kayo kung papaano talaga ang tunay na pag-present. For example, si SP Christine, si FP Jackie, talagang monitor nila yung mga leaders. Na dapat marunong na kayo ng ganito, ganyan. Dapat pinapanood nyo yung ganitong video kasi nga online. Kaya naman siyang gawing online eh. And dapat uma-attend kayo ng seminar and trainings online and offline, pumupunta kayo sa office, 'di ba? Kasi if we are expecting ng potential partners, dapat maging ano ka rin, maging ikaw yung tao na dapat na pagkatiwalaan nila. Kaya kapag hindi mo alam kung paano mag-present, paano nila maiintindihan yung business? Pinadali na nga, pinagaan na nga, pero kung hindi naman maayos yung paka-present mo, wala din naman. Okay? Baka mamaya niyan, nag-present ka nga, tapos wala naman sila naintindihan. So, kailangan ikaw, alamin mo kung yung the way you present ba is madali siyang maintindihan, madali siyang magets, tumatak ba sa tao, paano ka ba mag-open, ganun yun. Okay? So, take note of this AIF or AI forum. Next, new ascenders orientation. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Okay, it's a seminar training that helps new distributors align with the system, gain confidence, and start strong so they can build, grow, and sustain their business as they ascend to success. Siyempre ako gumawa ng ano niyan, ng caption na yan. With the help of, with the help of, so ayan, bakit kailangan natin tong ma-master yung new ascenders orientation? Sino na po ba dito napasahan ng lista ng dapat mong mapanood na new ascenders orientation? Ayan, yung mga wala pa po, hingiin nyo yan sa SPs ninyo. Dapat seeker's mindset kayo kung naaalala yung mentoring or tawag niyan, training ni Mentor Jackie. Dapat kayo mismo naghahanap kayo ng learning materials nyo. Tapos kayo din po mga SP, tayo pong mga SP, di ba? Dapat maibigay po yan sa mga leaders natin. So, bakit natin kailangan? Kailangan po, kasi dyan po natin makukuha yung mga kailangan natin sabihin, gawin when we are facing potential partners. Okay? Kapag hindi mo po kasi yan inaral or hindi ka po nag-a-attend, maninibago ka talaga. Kasi kapag may sinabi sa iyo yung potential partners mo na ay baka ganito, ay ganyan, hindi mo alam yung sasagot mo kasi hindi ka naman nanonood, hindi ka naman nag-a-attend ng training. 'Di ba? So, in order for us to be confident sa business na ino-offer natin, sa i-share natin, kung gusto natin talaga silang matulungan, kailangan matulungan muna natin yung sarili natin. And with the help of new ascenders orientation, malaking bagay po yun. Mas marami po tayong matututunan na pwede po natin ma-apply sa mga sarili natin. Alright? So, tulad ngayon, ginagawa natin, this is a new ascenders orientation. Actually, hindi lang naman siya pangbaguan eh. Para din to sa mga leaders natin na nangangailangan ng ganitong training. Alright? Next, LDT or Leadership Development Training. So, it is a program that develops the skills, mindset, and qualities of effective leaders. It teaches how to guide, inspire, and influence others while equipping individuals with practical tools for communication, decision-making, and team building. So, 'di ba kung naka-attend kayo ng Monday, ganun po yung leadership development training natin. Actually, iniba ngayon ni Mentor Jackie. It's a mind reprogramming. Kasi dapat dalawa yon, but since nabibitin tayo, 'di ba? And 3 hours na rin yun. Nag-focus lang muna tayo sa mind reprogramming. Pero kung member ka na or nagsisimula ka pa lang, kasi medyo matagal pa yung next na LDT natin kasi exclusive lang talaga siya sa community natin once a month. So, hindi po siya available anytime na kung gusto natin ganito, ganyan. Once a month lang po siya ginagawa. Kaya kung wala pa po kayong alam kung saan po mahanap, tanungin niyo po yung SP ninyo. Bibigyan po nila kayo ng link para mapag-aralan at mapanood niyo po yung leadership training natin. Okay, importante po dito kasi sabi nga kanina, di ba, growth beyond finances. Kaya dapat pinanindigan po yan. Kailangan well-equipped tayo pagdating sa leadership. Alright? Next, winning edge. So, ano nga ba yung winning edge? Winning edge po, ito po yung title ng ginagawa nating activity. Kung narinig niyo yung switch on, para po siyang switch on na kapag may mga clients po kayo na gustong ipakausap sa mga sponsor ninyo or mga SPs ninyo, pwedeng-pwede po yan. So, in that way po kasi, mas matutulungan natin ang bawat isa.
'di ba? So, yan po yung tinatawag na ABC rule or TAP. So, ito po yung method na ginagamit when you connect a prospect or a new member to a mentor or leader to build trust and increase the chance of success. Okay? Kasi for example, nagsisimula ka pa lang, inaaral mo pa lang, syempre kakailanganin mo talaga yung tulong ng SP mo. And yun nga po yung role namin, na habang natututo po kayo, mas natutulungan po namin kayo. Alright? Habang ini-improve nyo pa yung mga sarili nyo, then na-develop nyo yung sarili nyo, habang tinutulungan nyo yung sarili nyo, andito po kami para tulungan ka pong magkausap ng tao. Kaya, yun, para mas ma-witness nyo din po kung paano tayo tawag nito, usap sa mga potential partners natin. So, ang meaning ng A, advisor, ikaw po, upline or mentor. Ayan, pwede pong si FP Jackie or yung mga SPs natin, si SP Christine, ako, SP Danny, SP Shannon, SP Liz. Pag sinabi naman na bridge, ikaw po yon yung magtutulay po sa amin doon sa potential partners natin or sa client po or sa new members na kailangan ng tulong or enlightenment whatsoever. Pag sinabing client, yun naman po yung mga prospect or mga potential leaders po natin. So, para mas mapag-aralan niyo po ito, kindly ask your SPs about this kung paano siya ginagawa. Okay? Alright. Next, company trainings and events. So, kailangan po guys, napapaglaanan natin ng time yung company trainings natin. Kasi kasama po yan sa subscription natin. Alright? Kaya po ginawa yung tawag nito, yung portal natin, diba, for transparency, and para makita nyo talaga kung paano kumakarga yung points, paano nag-workout yung negosyo natin, nakikita niyo yung earnings nyo. Kasama po yan sa subscription natin. And yung Learning Hub po, yan po yung pinaka-focus din. So, dapat na ma-maximize po natin yan. If hindi nyo po alam, magpaturo po ulit kayo sa SP ninyo ha. Nasa dashboard lang po ninyo yan. Alright? Pwede na po kayo dyan magsimula. Pero, ask your SP muna kung paano ma-access niyan at kung paano yung pasunod-sunod yung gagawin. Okay, yan Learning Hub, dinevelop talaga yan ng company natin eh, yung parang hindi, yung upon joining, hindi ka na yung, hala, anong gagawin ko? Hala, paano ko to gagawin? Hala, ano yung uunahin ko? So, dito latag na lahat, susundan mo na lang. Kaya nga may tinatawag tayong roadmap to success eh, di ba? And syempre yung events natin, dapat na ma-maximize natin online and offline. For example, right now, bakit importante nag-a-attend kayo? Kasi dito, pwedeng dito yung nyo mahanap yung mga sagot sa mga tanong ninyo, di ba? Yung mga kailangan ninyo na akala nyo hindi nyo kailangan or hindi nyo naiisip or hindi nyo nare-realize, baka dito nyo maririnig. So, ganun din naman yun. Kailangan minamaximize natin. Eh, syempre, support na rin yan sa community natin kasi yung mga nagpe-present, yung mga trainers natin, yung mga SPs natin, pinaghahandaan talaga ng mabuti yan. Okay? Hindi lang po yan basta-basta presentation na, for example, ikaw hindi mo ramdam kasi nakaupo ka lang dyan. Nag-a-attend ka lang. Pero isipin natin, 'di ba, yung mga SPs na gusto nila tayong matulungan. So, kailangan i-maximize natin. Okay? And ito, pahappy ako na lang siguro kasi tawag nito, ah, na didiscuss naman talaga to and may mga videos tayo about this na mas malalim. You can ask your SPs again to access this. Okay? So, may tinatawag tayong success formula. Itong success formula po, iilan lang po ito sa, kumbaga parang, ito yung pinaka kailangan mong gawin or i-take note sa sarili mo para po maging possible yung success. So, itong mga taong to, for example, si FP Jackie Concepcion, siya po mismo nagpapatunay na reliable and talagang tawag nito, kailangan yung mga ganito. Kailangan yung formula na to. So, unang-una, attitude. Ayan. So, yung attitude mo dapat, 'di ba, gusto mo mag-success, dapat maayos. You have the right attitude, you have the right mindset. Dapat naniniwala ka na sa attitude mo na yan, yan yung mag-open ng doors for you. Okay? Kung pangit ang ugali mo, charot. Kung medyo sablay yung ugali mo or hindi tama yung mindset mo, medyo hindi ganun bubuka yung opportunity for you. Hindi bubuka yung door for you. So, kailangan meron tayong tamang attitude and the right mindset. Okay? Pangalawa, belief.
Ito naman yung belief, dapat naniniwala ka sa company natin. Dapat naniniwala ka sa product, sa founders, sa system na meron tayo. Dapat naniniwala ka sa mentors mo na nag-guide sa'yo. Kaya mo nga yan naging mentor eh. Kasi kahit paano may experience yan kesa sa'yo. Kaya mo nga yan naging mentor eh. Kasi may alam siya na hindi mo alam na pwedeng ituro sa'yo. Okay? Kaya dapat naniniwala ka kasi sa lahat ng tao, 'di ba? Sa lahat ng tao na pwedeng maniwala sa'yo, isa yung mentor mo. Isa yung company, isa yung... Kaya alam nyo ba, kaya binuo yung Ascender International kasi naniniwala sila na yung tawag nito, yung ganitong klaseng negosyo or yung success na nakamit nila, kayang-kaya din natin gawin. So before pa tayo mag-join, naniwala na po sila na kaya po natin gawin yon, kaya natin ma-achieve to. Kaya nga mas lalo nila pinadali, pinagaan, pinasaya yung system na meron tayo, yung earnings, ang laki-laki. Grabe, imagine 20% of enrollment. So, dun pa lang, di ba? Naniniwala na sila sa atin na kaya natin. And last, syempre, dapat naniniwala ka din sa sarili mo. Kasi kahit maniwala sa yung buong mundo, yung buong environment mo, yung community na meron ka, kung wala kang tiwala sa sarili mo, wala lang din yan. Okay? Kaya ngayon pa lang, dapat naniniwala ka na kaya mo. Kanina ko pa yun sinasabi ha, kapag hindi pa yun tumatak sa inyo, ewan ko na lang. Charot lang. So, yun, dapat malakas yung belief system. Dapat naniniwala ka din sa products, alright? Kasi ako mismo, oo eh. Talagang user ako, hindi ko na kailangan magpaputi, hindi ko na kailangan mag-ano, kasi ang ganda talaga ng products natin. And maraming naayos din sa katawan ko because of our products. And next, commitment. Dapat, kung gusto mong mag-succeed sa buhay, andito ka lang naman sa Ascender International, sa Ascendius Prime, gawin mo na, todo-todo. Mag-effort ka na, mag-effort ka lang naman. Dito ka na sa sure nakikita ka, sa sure na mali-leverage ka pagdating ng araw. Dito ka na sa opportunity na ikaw na lang yung inaantay. So, dapat ang gagawin mo, dapat committed ka din. Okay, 100%, 101, or infinite man yan, dapat committed ka. Ikaw dapat yung tipo ng tao, I'll do whatever it takes. Hindi lang yung, magjo-join ako to try. Magjo-join ako kasi gusto ko lang itry. Hindi dapat ganun. Ginawa mo kasi naniniwala ka na magsasucceed ka sa ganitong klaseng negosyo. Okay? Kaya dapat committed ka, lalo na kung bumubuo ka na ng leaders mo, ng empire mo. Navi-visualize mo, bumubuo ka ng grupo, bumubuo ka ng empire mo, pero ikaw mismo hindi ka committed. Ano man yun? So, dapat committed ka. Okay? Dapat ano, tawag nito, dapat committed ka. Ikaw dapat yung tipo ng tao na kahit na may pinagdadaanan ka, hindi, kailangan ko to gawin. Para to sa pangarap ko eh. Hindi, kailangan ko talaga tong gawin kasi madami pa akong gustong marating eh. Ganun yun. Isipin mo ito na yung last resort mo, kaya dapat yung commitment mo sobra, sobra, sobra. Alright? Next, discouragement. So, bakit nakasama yung discouragement? So, kung kanina ang failure is part of success, ang discouragement is part of life. Okay, ako lang nag-isip nun. Part of life. Meron talagang mga tao na i-discourage ka. Meron talagang mga situations na i-discourage ka. And it's up to you if you will stand strong to face it. To face everything. And pwede naman na ano, you won't waste your time sa lahat ng discouragement, pero I'm telling you, nangyayari talaga kasi siya eh. So, you have to be wise sa mga tinatatak mo sa isip mo, sa sarili mo, kasi yun yung magpapatagal sa iyo. Okay? So, kahit na dinidiscourage ka, dapat ikaw yung tipo ng tao na, hindi, kaya ko to, hindi, mali ang sinasabi mo. Kung sila na kaya nila, dapat ako din. So, dapat ganun. Okay? Kasi, again, nag-post nga ako kanina, siguro, I don't know kung nakita niyo, kung friend niyo ako sa Facebook. Sabi ko doon sa caption, never be ashamed of your hustle. Kasi hindi naman sila, sabi na, hindi, they will talk, pero hindi naman sila yung magpipay ng bills mo. Tapos, magugulat ka na lang, darating yung time, magtatanong sila kung paano mo nagawa. 'Di ba? So, dapat wala kang pakialam sa sasabihin ng tao, hindi mo kinakayang ginagawa mo kasi again, hindi naman po sila yung magpipay ng bills mo.
Okay, ng-prospect ka, may client ka, ganito yung sinabi. Again, masasagot mo lang yan ng maayos kung nag-attend ka ng now. Kapag hindi ka nag-attend ng new ascenders orientations or now, NAO, wala kang masasagot, mas madali kang ma-discourage. Parang abogado, bakit ganun siya ka-firm? It's because pinag-aralan nila. Ngayon, sa tingin mo ba kaya mong ipagtanggol yung kliyente mo kung hindi ka nag-aral? Kailangan din yun. Kailangan mo aralin yung business para alam mo yung isasagot mo and hindi ka na magfo-focus sa discouragement ng ibang tao kasi alam mo sa sarili mo na may nangyayari sa'yo. Hindi man kaagad income, pero alam mo nag-grow ka as a person. Alam mo na tumataas yung awareness mo. 'Di ba? Okay, kayo ba kahit papaano ba nag-grow na ba kayo as a person after being part of a St. Joe's Prime community? Ngayon pa lang, ilang days pa lang kayo dito, ilang months, magkakasama tayo sa first anniversary. May mga natutunan na ba kayo na nagagawa niyo dyan sa everyday life niyo? Ayan. So, kailangan meron. Kailangan, okay. So, next, excitement. Excitement. Sabi nga ni Mentor Jackie, ang excitement mo, sa una, mataas. Pero kung kulang ka sa wisdom or sa mga inaaral mo, kulang na kulang ka sa ganun, mabilis siya bumaba. And kapag pumantay yun, mahihirapan ka na naman itaas yung excitement mo. Kaya sabi ni Mentor Jackie, kailangan mag-aral ka na ng mag-aral. So sabi nga dito, di ba, kailangan mo naman talaga aralin. Kahit anong gusto mong mangyari sa buhay mo or mag-work ka, di ba nag-aaral ka din naman? Inaaral mo kung paano siya ginagawa. 'Di ba? Kung may trabaho ka, inaaral mo kung paano mo siya ma-accomplish. So, ganito din naman dito. Kahit saan tayo, non-stop learning. Non-stop ang learning natin. Okay? So, kailangan, dapat lagi kang excited and mangyayari lang yun kapag nag-aaral ka. Kapag lagi mong nire-remind yung sarili mo na kaya mo siyang gawin, na ito, may future ako dito, na ito kapag ginawa ko to talagang may mangyayari or mag-harvest ako pagdating ng araw. 'Di ba? Kaya lagi ka dapat excited. Parang ako kanina, before, hindi ko siya masyado na appreciate na magse-share ako, mag-host ako. Nangyayari naman talaga yan. Pero alam mo ngayon, na-excite ako. Alam mo yan ni Mentor Jackie. Na-excite na ako, hindi na ako yung ganun kakabado. 'Di ba? Lagi ako excited. Pupunta sa office, excited. Dapat ganun din kayo. Excited dapat kayo lagi na matuto, excited kayong gawin yung negosyo. Kapag well-equipped naman kasi kayo, mas positive thinker na kayo eh. Okay? Dapat lagi kang excited para yung namamanifest mo or namamagnet mo, puro positive din. For example, pupunta ka sa office, dapat excited ka. Bakit? Matututo ka na naman. May mga makikilala ka na naman ng mga bagong tao. May mga matutulungan ka na naman na ibang tao. Dapat ganun. Attend ka ng online, okay. Ito, yung speaker namin, marami na naman ituturo. Matututo na naman ako. And kapag natuto ako, mas nagaganda yung buhay ko. Ganun dapat, excited kayo lagi. Hindi yung, pupunta na naman ng office, mag-a-attend na naman ng training. Hindi dapat ganun. Okay, excited lang. Excitement. And mas maa-attract mo talaga yung gusto mong mangyari kapag lagi kang excited. Okay? So, I think ito na yung last slide ko, no? Sana marami kayong natutunan. May gusto lang akong iwan sa inyong tips na sa mga baguhan, sa mga dati ng leaders, sa mga nagsisimula, 'di ba? Or sa mga hindi pa members. Ayan, importante talaga na itong mga tips na ito gawin natin. Bakit? Isa lang naman po sila sa mga basic na kailangan mong gawin para mag-level up ka. Ngayon, nag-e-expect ka na gusto mo mag-level up, gusto mong ma-reach yung certain achievement na gusto mo, pero yung basic hindi mo kayang gawin, wala din. So, parang ganun din. Kung gusto natin magkaroon ng time and financial freedom, kailangan natin aralin kung paano maghawak ng ng pera, mag-handle ng pera. 'Di ba? And para magawa natin yung kailangan natin mag-aral. And para magawa natin mag-aral, kailangan muna natin alamin yung basics. Ganun yun. Okay? So dito, whether you're not a member, a first-timer, a member already, and matagal ka na nakasama namin ng AI Pioneer, ito na yung masasabi ko sa inyo, stay connected with your mentors. Sa journey mo dito sa Ascendra International Ascendius Prime, importante po
na nakikipag-usap, nakikiconnect ka sa mentors mo. Kasi, tawag nito, parang charger mo yung ano mo eh, yung mentors mo. Okay? Ang excitement mismo bumababa. Pero pag lagi kang connected sa mentors mo, nabibigyan ka niya ng bagong learning, is open lang yung mind mo, nagsusulat ka, ina-apply mo sa buhay mo, excited ka na naman. Okay? Hindi yung magko-connect lang po sa mentor pag may pay-in or kaya naman po pag may pakikisuyo or kaya naman po pag may kailangan. Hindi siya maganda. So, kailangan, kahit nasa peak ka ng happiness mo or success, nakuha mo na, still stay connected with your mentors. Ayan. Next, use the tools and trainings provided. Again, tatag na po lahat. Ima-maximize mo na lang. Tayo lang po yung community and company na talagang makikita mo yung clear vision and direction na pupuntahan mo. Okay? Kaya, ask your mentors, ano po ba yung page natin? And dapat nakasubscribe, nakafollow po kayo doon. Nagko-comment kayo, nagre-react kayo kasi maganda yan na makita ng mga potential partners po natin, 'di ba? Na nagsusuportahan tayo. So, bago natin suportahan ng ibang tao, suportahan muna natin yung atin. Okay? I-favorites nyo sa Facebook yung ano, yung page natin, Ascendius Prime, para tuwing may post, nakikita nyo sila kaagad. Okay? Tapos, i-maximize na yung YouTube channel natin. Kung gusto nyo mag-review ng mga trainings natin, andun po lahat, naka-upload po yun. Ask your SPs ha, may mga ilan pa ako dito na hindi alam yung YouTube channel natin. So, dapat alam niyo po yan. Okay? Andun yung mga kailangan niyo kung gusto niyo balikan, yung ibang trainings. Free po iyon. Kasama po yun sa ano natin. Sa tiniwala natin dito. Ganun po ka-dedicated and determination ng mga SP and FP natin na mag-prepare ng ganong klaseng ano, na ganong klaseng training and seminar. Imagine. So, dapat naman maximize natin yan. And alam nyo ba, mali-leverage kayo dyan. Kasi kapag nagbe-build na kayo ng network nyo or ng empire ninyo, meron na kayong agad na magagamit. Okay? Kailangan lang talaga tangkilikin yung sariling atin. Next, show up. So, two words pero napaka-powerful niyan. Medyo mahirap minsan gawin ng iba. Pero guys, ito talaga yung importante. Show up. Kahit pagod ka, kahit may problema ka sa buhay mo, kailangan mo mag-show up. Ang show up, hindi lang po yan literal na magpakita ka. Hindi po. Okay, ang show up yan yung pipiliin mo na lumaban kahit na nahihirapan ka sa personal life mo. Yan yung gumawa ka ng decision na alam mong makakabuti sa'yo. Yan yung magko-contribute ka sa community na alam mong mas maraming may inspire sa'yo. Ganun po. You have to show up. Kailangan talaga tatagan mo yung loob mo. Kasi kahit saan ka pumunta, kung hindi mo man gawin tong Ascenda International, kung hindi mo naman ayusin yung sarili mo, wala pa rin mangyayari sa'yo kahit anong opportunity ang pasukin mo. Okay? So, now you have the chance to change your life. Mag-show up ka para yung opportunity na pinasukan mo, mag-show up din para sa'yo. Okay? Next, keep a teachable spirit. So, iba-iba man yung profession natin, iba-iba yung background natin, pero mas alam po ng mga mentors natin yung mga kailangan natin gawin. Alright, lalo na yung mga SPs natin, yung FP natin, hindi po sila gagawa ng ikakasama natin. Lahat po yan plano for a clear direction and path na susundin na lang natin. Kaya dapat open ka lagi. If you're a student, okay lang yan, naninibago ka minsan, pero believe me, yung tinuturo sa'yo ng mentor mo, para lang yan sa ikakabuti mo. Whether mas matanda ka or mas bata ka, kailangan mong makinig and kailangan mong maging tawag dito, madaling turuan. Alright, next, communicate with purpose. Ano naman ito communicate with purpose? Ayan. So, alam naman natin, di ba may page tayo, may YouTube channel, pwede mag-subscribe and follow. May mga GC din po tayo. So, ito palagi ko sinasabi, kailangan nasa GC kayo ng AI Founder Jackie. So, kung hindi nyo po na naman alam yan, kindly contact your SPs, kailangan andoon kayo. So, bakit po siya ginawa? Pangkalahatan po siya. Lahat under the umbrella of Ascendius Prime Community, dapat andun po sa GC na yon. So, kailangan bilong ka doon, andun ka na ha. Ayan, approve na lang natin kapag nag-request kayo for membership. Ayan.
So, bakit kailangan natin gawin yan? Kasi guys, doon mas monitor kayo ng SP ninyo or ng mga sponsor ninyo na active kayo or kaya naman, tawag nito. Malaking help kasi talaga siya kapag nag-open kayo ng mga GC, nagre-reply kayo kahit good morning, good afternoon, good evening. Malay mo, di ba yung message mo na yun pala yung magsasave sa ibang tao. Okay? Malay mo yung pagiging active mo sa GC, yun pala yung mas magiging way para mas maging close kayo ng prospect mo or leader mo. So, kailangan, kung gusto mong magtiwala sa yung mentor mo, ayan, ay, kung gusto mong magtiwala sa iyo, mentor tuloy, may nabasa kasi akong message. Kung gusto mong maniwala sa iyo yung prospect mo, kailangan ikaw muna yung maniwala na kailangan mo siyang gawin. Alright, so kahit isang good morning lang sa isang umaga, tapos good afternoon, good evening, kahit congrats, thank you, noted po. Dapat gumaganon kayo. Practice, kasi ang taong hindi marunong sa communication, nakakapag-delay po yan ng blessings. Okay? Kinokonta ka ng SP mo, ng mentor mo, ang tagal mo mag-reply, or kaya naman minsan hanggang sin ka lang. Ano yun? So, hindi pwede na lapit lang tayo pag may kailangan. Hindi pwede ganun. Dapat, nagbe-build tayo ng magandang relationship sa mga members natin. Okay? Next, honor your leaders and teammates. So, ito, relate ko na lang siguro sa sinabi ko kanina. Yung SPs natin, yung FP natin, ginagawa po din po nila yung makakaya nila para makapag-provide po ng mga kakailanganin nyo po na gagawin nyo na lang. So, when we say honor your leaders and teammates, wag po tayong makalimot na magpasalamat kasi yung mga time na kailangan natin ng tulong, andyan sila for us, 'di ba? Yung mga kailangan natin ng recognition and appreciation, sila po yung unang naniniwala sa atin. Ayan. So, sila po yung gumagawa ng way para mas mapadali yung network natin. Ayan. Okay? And syempre, carry positivity. So, tawag nito, na-discuss ko na to kanina. Ito yung gusto kong tandaan nyo. Carry positivity. You are building an empire. You are making an impact sa mga taong naniniwala sa iyo. So, kung ano yung nakikita nila sa iyo, yun yung tinuturo mo sa kanila. Okay? Kung negative thinker ka, ganun din po yung magiging leaders mo. Pero kung lagi kang positive, 'di ba? For example, may kailangan tayong pagtulungan sa event natin sa labas. So may konti doon na 'di ba? Energy share. Ayan. Pero kung ang iniisip mo doon, gastos na naman or kaya bakit na naman ganyan, malayo ka pa po sa katotohanan. 'Di ba? Tapos kunwari nagdadrama ka, tapos magdadrama din yung isa, ganito ganyan, parehas na kayo nagdadrama, wala naman pong mangyayari sa mga ganyan. Okay, pag nakita si SP, si FP, konting ngiti, konting bate, kasi nagra-radiate ka ng energy mo eh. So, dapat positive ka lagi. For example, ako, dati hindi mo naman ako mapangiti eh. Hindi mo ako mapapangiti unless ngumiti ka rin sa akin. Pero before yon, okay? Mas lalo tayong gumaganda pag lagi tayo nakangiti. So, yun nga ako dati. Pero ang ending nun, kapag ganun ka, yung tao, iisipin din nila na negative person ka. And mababawasan yung chance na makipaghalubilo din sa'yo or what, 'di ba? So, dapat lang, happy lang. Kasi malay natin, yung smile natin, yun pala yung inaantay na sign ng ibang tao, 'di ba? Yun na pala yung inaantay ng client mo na magjo-join na siya. Kapag lagi ka nakasmile, laging positive yung lumalabas sa mukha mo, yun sa bibig mo. Malay natin, 'di ba? Pero kung lagi ka nakasimangot, wala. Sabi nila, mag-join ba ako dito? Lagi nakasimangot, baka mamaya pagalitan lang ako nito or baka mamaya hindi naman ako matulungan. So, dapat positive ka lang. Okay? Yung actions natin, minsan nakikita yan ng leaders natin, lalo na yung mga palagi natin kasama. So, you always carry positivity, and when you carry positivity, mas gumagaan lahat, mas gumagaan, sumasaya, mas nagiging madali po ang pagne-network or paggawa natin ng business. Okay? Because great members don't just belong, they contribute, connect, and grow together. Ayan. So, hindi lang po kayo basta members lang, ha? We are a family.
And sa lahat po ng mga baguhan dito, sa lahat po ng mga leaders, welcome po sa ating New Ascenders Orientation. I would like to give thanks sa lahat po, lalo na sa FP natin, for giving me this kind of opportunity na makapag-share po sa inyo na kahit first time po, di ba, at nangangapa pa lang. I hope marami po kayong natutunan and na-inspire po kayo sa training natin tonight. So, I think dito na po ako nagtatapos. Ayan, meron lang pong sasabihin yung host natin for future events. And para naman po sa akin, sana palagi ko po kayong makikita. Okay? Palagi po kayong mag-participate kasi natutuwa po ako pag palagi ko po kayong nakikita. And ayun po, kapag may mga questions po kayo, lapit lang kayo sa mga SPs ninyo. And wag din po kayong mahiya mag-chat sa akin, sa amin ni FP Jackie kasi open po lagi yung inbox namin sa inyo. So I hope marami kayong nasulat, marami kayong naintindihan, and sana po hindi lang po siya hanggang sulat lang, okay? Hindi lang siya yung hanggang basa lang. Dapat po isinasabuhay po yan. Kasi if you want to succeed in life, magsisimula po muna yan sa sarili ninyo, and yung sarili niyo dapat well-equipped kayo sa mga kailangan niyo. So with that, thank you so much everyone. Maraming maraming salamat po for your presence, lalo na sa mga OFW natin. And yun, thank you so much po. Balik ko na sa ating host. Ayun. Thank you po so much, SP Juliana, for the very inspiring and motivational new Ascenders Orientation. So sabi nga ni Mentor Jackie last Monday training, motivation is what gets you started, but discipline and habits is what gets you going. Okay. And tama si SP Juliana na dapat lagi kang excited. So this is true kasi lagi mong iisipin yung goals and vision mo. So dapat excited ka lagi. So again, thank you to all the ilan ba tayo? 230 participants today. At sana marami kayong na-take down notes and execute mga natutunan. Okay, i-plug in ko lang po sa mga di pa nagsusubscribe ng monthly subscription sa portal. Please do it early as possible. Just in case lang na magkaroon ng maintenance, makahabol po tayo. Sayang kasi ang mga points na papasok for next month. Yeah. And this coming February 8, sa grand launching po natin, sa mga di pa po nakakapag-avail ng ticket, please coordinate with your sponsor and SPs dahil ito yung official day 1 ng Ascendra International and we will witness launching of new products. So kita-kita po tayo this coming February 8 sa Playtime Phil Oil Center San Juan, Metro Manila. So coordinate po with your SPs and leaders, especially sa mga galing ng province. Okay? And another update, sa mga nakapag-apply na po ng meron ng ATM or online account sa Union Bank na partner po ng Ascendra, pwede na pong daily encashments. So, napaka-good news po nito kasi kahit nasaan ka man, pwede mong i-withdraw ang mga earnings mo. Okay? So again, thank you. And before we end, mag-picture muna po tayo. So, ayun, open your camera para makita yung mga naggagandahan at naggagapuhan ng mga partners. Yes, tayo po din yun. Huwag kayong mag-alala. So, open cam po tayo. So, SP Juliana, ikaw na po ang ano. Okay, okay. Okay. Okay, mag-count ako. Wait lang. Tama ba yung pinindot ko? Wait lang. 1, 2, 3, smile! Okay, para naman po sa lahat, late ka na, Coach Van. Ano ba yan? 1, 2, 3, smile! Ayan. So, thank you again SP Juliana Claudine Haka for this training tonight. And let's give a million of virtual clap kay SP Mentor Juliana. Okay. So, ayun. So, until next time and see you again. Okay. Bye. Thank you. Thank
Thank you, Coach Van. Thank you po, Coach Marlene, Coach Mirna, Mary Jane, Sir Manny, Coach Riza, Coach Danny, Ronald, Justin, Harvey, Cindy, Vince, Rhea, and Princess May. Ayan. So, sana marami kayong natutunan. See you on the next event. Bye-bye! Yes. Thank you, Mentor, and congrats at Van. Thank you, Coach Danny, yung tinapay Panic bread Sure. and hopya. Congrats, both of you mga mentor. Yes, first time mag-host. Congrats, Congrats. all University leaders. Congrats, Coach Dan! Woohoo! Ikaw na susunod, Coach Riza. Yes naman! Push na! Happy assembling. Tuloy-tuloy lang.